Tatagalogin ko to for everyone. Okay, ang sabi niya, ang makagamit lang daw sa mga pastoral, siya lang. Yun ang kalooban ng Ama. Sabi niya, ikaw Stephanie, ikaw ang una dyan. Pag ginapas niyo, imong gilapastanan ang balaod. Sabi niya, kapag ito ay iyong break yung policy or rules doon sa kingdom, papatayin daw na walang awa. Ang ulay ko kaluoy, tinabi sa duha o tulo ka saksi. Sa pamagitan ng 2 o 3 witnesses. Naging witness sa tanas doon. Kapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila. Sabi niya, tingnan niyo yung iba ng mga nabingwit ni Satanas doon o dito, yung mga ibig sabihin yung mga lumabas na mga pastoral. Nagpapakita sila sa social media na masaya sila, pero ang totoo niyan hindi sila masaya. Yun ang sabi niya. Ang napakita ko man sila diyan, malipayon sila. Kaya hindi sila malipayon. Kanto sila pupuro na ko. Yun daw sila ay hahabulin niya. Akala daw nila na tapos na sila sa kingdom. Hindi pa daw tapos si Kibuloy sa kanila. Tapos na po sila. Pabayaron ko sila tanan. Sabi niya, pabayarin daw niya silang lahat na lumabas, yung mga pastoral na lumabas. Naiutang sila sa ministry na ko. Naiutang sila sa kingdom. Kasi may mga utang sila sa ministry, may mga utang sila sa kingdom. Yun ang sabi ni Kibuloy. Including dito no, yung mga Canada family kasi sinong Greg ay considered na pastoral na lalaki. Because he is, close to Mang Kanor. Pero hindi ayaw ni Mang Kanor na tawagin na pastoral yan kasi masama daw yun, mga babae lang ang pastoral. But in reality, because Nong Greg is doing, performing things for Mang Kanor, for Kibuloy, ibig sabihin pastoral siya, di ba? So hindi lang yan confirm, pero yan ang ano ko, yan yung analysis ko. So because lumabas si Nong Greg at yung kanyang family, hahabulin talaga sila ni Mang Kanor at papatayin sila na walang awa. Yun ang sabi niya, hindi ako. Bayad to sila madali matugay. Magbabayad sila sooner or later. It may take 5 years or 10 years. Yung angel of death daw ay nakatutok sa kanila. Ulitin natin. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Nakatutok daw sa kanila ang angel of death. When the opportunity presents itself, patay talaga sila. Ilan na kang pastoral na tapat sa kuha? Ilan na daw yung mga pastoral na natamaan, yung mga malapit sa kanya? Bilangin daw. Di man niya kung mapasakitan, membro-membro lang. Hindi daw siya nasasaktan kapag members lang or ordinary workers. So mga members, wala kayong value kay Kibuloy. Alam nyo ba yan? At saka kayong mga ibang mga workers na hindi mga pastoral, wala kayong value kay Kibuloy. Mga pastoral lang ang valuable kay Kibuloy. Hindi sa akin galing yan, sa bibig niya. Pagka nag-contact ng lalaki niya, nakik-sex ka na sa iya. Kapag ikaw daw ay nakipag-contact ng lalaki, nakipag-sex ka na. Sabi ko nga, 'di ba, bawal kami doon sa pastoral, bawal kami kahit eye-to-eye contact lang sa opposite sex. Siloso masyado 'yan si Mang Kanor. So kapag ka nakik-contact ka sa lalaki, nakipag-sex ka na. Yatag mo yung kaugalingon sa iya. Binigay mo na yung sarili mo sa kanya. Kaya nga naging slut ako, tawag nila sa akin slut, no? Kasi yung mga kaibigan ko, mga lalaki, sinasabihan nila ako, wag akong makipag-usap sa mga lalaki. Sa akin kasi walang boundary sa akin, lalaki or babae. We are all human. Bakit kailangan magkaroon tayo ng division? Kung wala ka namang ginawa, hindi ka naman bumukaka dyan, ano bang masama? Pero kay Kibuloy, kapag tayo ay nakikipag-usap sa opposite sex, nakipag-sex ka na. Sa internet, I love you ka na, yatag mo na yung kaugalingon sa iya. Kapag sa internet daw, I love you ka na, binigay mo na yung sarili mo sa kanya, sa lalaki. Nagsali ko sa imo? Mayaman daw siya, nagtiwala daw siya sa mga pastoral. Gugman ako sa imo. At binigay daw niya ang pag-ibig niya sa mga pastoral. Driver,
Tapos trinidor daw siya. So siya daw ay mayaman, pinagkaloob daw niya yung kanyang pag-ibig doon sa mga pastoral, tapos trinidor daw siya kasi nakipag-usap yung isang pastoral o mga pastoral, ano na yon, pagka-tridor na yon para kay Kibuloy. Saya akong buhaton. So, ano, Para magbabawi. so ano daw ang gagawin niya? Mayaman daw siya. O, may kapangyarihan siya. Akong tungo, saya akong buhaton. O para daw mabawi niya yung kanyang honor, ano daw ang gagawin niya? Ikaw o kang driver, pati yung taka. Oh, ikaw daw yung pastoral at saka yung driver. Halimbawa, kung ang isang pastoral ay na-involve sa isang driver, mayaman daw siya. Para makuha lang daw niya yung, ma-redeem daw niya yung honor niya, papatayin niya yung driver tsaka yung pastoral. Siguraduhin na ako mamatay mo mo. Sisiguraduhin daw niya na mamatay yung dalawa. Kung makabawi sa ako. Kung kita ang Muslim, Yun pa lang daw, doon pa lang niya mabawi yung kanyang honor. Kaya daw yung mga Muslim, meron silang tinatawag na honor killing. hindi na mapatalikod ang ministry. Hindi daw sila pwedeng tumalikod sa ministry ni Kibuloy. Hindi mo mamamatay. Na hindi sila mamamatay. So ang mga pastoral, ibig sabihin walang kalayaan na lumabas na hindi sila mamamatay. Ngayon, sabihin nyo sa akin, meron kayong kalayaan. Kay Kibuloy mismo, yung boss nyo mismo nagsabi na wala kayong kalayaan. Kasi pag lumabas kayo, mamamatay kayo. Kaya yung mga pastoral, kung ano-ano yung mga binablog nila, mga pakaaron ingnon, mga pakunwari na kunyari masaya sila, pinagpala yung buhay nila. Pero ang boss nyo, nagsabi mismo na hindi kayo pwedeng umalis kasi pag umalis kayo dyan, papatayin kayong lahat, pati pamilya nyo. Kung inyo pag to, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Akala nyo ba, meron kayong, ulitin natin. Akala nyo ba na pwede kayong umalis dahil gusto nyo na tumalikod? Wala akong NPA. Bisang kadre ka lang, sulod kang NPA. O punta daw kayo ng NPA. Kahit kadre ka lang daw, kapag ikaw ay NPA, hindi ka na pwedeng lumabas. Pagka naka-lecture na kang kapila sa inahan, di ka nakagawas. Kapag kayo daw ay nakapag-lecture na sa NPA, hindi ka na pwedeng lumabas ng buhay. Pag igawas ka, kukulong ka, patsyon ka. O pag lumabas ka daw, hahabulin ka at papatayin. Sulod mo mafia, sulod mo gobyerno sa Amerika. Pasok daw kayo sa mga mafia at sa government ng Amerika. Pag ipasulod ka diya sa ilang CIA, ipasulod ka sa ilang FBI, ipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka. Kapag kayo daw ay nakapasok sa CIA, FBI, at ano pa yun? Ulitin natin. Wala na makatalikod sa inyo. Wala na pwede mo traitor sa inyo. Wala na makatalikod. Ulitin natin. Kasi Kasi na, inani ang akong NSA. Nakabalo na ka sa ubang mga NSA, ano yung NSA? I-research natin yan mamaya. Kapag ikaw daw ay alam mo na kung ano yung pamamalakad sa loob ng organization, wala ka ng kalayaan na umalis. mga confidential niya. Kasi yung mga confidential daw ay alam mo na. O, di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga secret, yung mga confidential, alam kasi ng mga Canada at saka ni si Cher. Kaya ganun ang gagalaiti sa galit si Kibuloy. Kaya yung mga workers niya, dahil naniniwala sila na ang mga sinasabi ng kanilang savior ay totoo, kaya they smash them down to the ground. Pero hindi naman sila pinapatulan. Inani ang akong commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. O ganun daw ang commitment niya sa mga pastoral, sa mga malapit sa kanya, kaya wala nang pwedeng tumalikod. Ganun pala ang commitment na ibig sabihin ng mga workers, na wala ka na, hindi ka na pwedeng magkaroon ng kalayaan, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kaya kapag ikaw ay lumabas sa kanila, talagang i-smash ka nila. Lalagyan ka ng kasalanan. Papatungan ka ng kung anong-anong mga kasalanan. Ganun pala ang commitment kay Kibuloy. Hindi makatalikod sa inyo. Wala na pwede mo traitor sa inyo. O wala nang pwedeng tumalikod at wala nang pwedeng mag-tridor sa inyo. Pag nag-traitor mo, naibukod sa inyo. Patayin mo dito. Kapag nag-tridor daw kayo, merong hahabol sa inyo at talagang siguradong patay kayo. Kapahamakan ang inyong ginagawa. I-implement mo lang. Kapahamakan daw ang inyong pupuntahan, i-implement niya yan. Una-unahan ninyo na ba? Pagkalaluman ninyo ang panguna-una ninyo sa Kaya isipin ninyo, magpakalalim kayo sa inyong pag-iisip. ministry na ako. May pamilya mo, ikaw
may pamilya kayo, kaya isipin daw ninyo magpakalalim kayo sa kanyang ministry kasi may pamilya kayo, May inahan ka din, may suon ka. may kapatid ka dito, yung nanay mo nandito, Ba't yung suon mo? kahit yung kapatid mo na nasa labas ng kingdom, hindi member ng kingdom, Tinay mo yung suon sa luwas. Kung doon na ka na, uubusin ko silang lahat. kung may ibili na na. Walang matitira sa kanila. Natudli. Ganyan ang commitment natin dito. Pagkatapos mag-report mo sa kumadri. Nakipag-usap ka ng lalaki tapos magre-report kayo sa akin dito. Sampang niya mo sa akong walay, ang Habang nandito kayo sa aking pamamahay, gusto na ko din may tumano. ang aking kalooban ang inyong susundin. Hindi mo pwedeng matumag din sa gusto ninyo. Hindi nyo pwedeng gawin ang inyong gusto Hindi na gusto. na hindi ko naman gusto. Kumagin na kaniman, anak putang sa tanas din ba? May ibugwa ng mga muti. Balikan ako. Hindi mo pwedeng matumag din sa gusto ninyo, at hindi na gusto. Kapuyo kumagin na kaniman, anak putang sa tanas din ba? Oh, talagang pupulbusin niya itong mga animal daw kapag ka lumabas ka doon, animal, mga ano pa yung mga swear words na sinabi niya. Narinig niyo naman, putang ina daw. May ibugwa ng mga muros, ng mga Muslim. Oh, ano daw na envy daw siya sa mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa Kasi may mga babae sila na nagpapaprostitute sa kanilang mga lalaking Muslim mga warios. para pangtanggal ng stress. Kaya para mawalang stress. Inalako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay Kaya yung mga weakness ninyo sa mga lalaki, tapon nyo na. ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Kasi hindi yan kalooban ng ama. Kay di mo namang pastoral para sa anak lang mo. Kasi ginawa kayong mga pastoral para lang kayo sa anak. So ngayon guys, sino ang ama na tinutukoy niya dito? Na yung mga pastoral ay para lang sa anak. 'Di ba? I hope you guys, malinaw yan na gawain, may pattern sila.